Dito namin nakilala sa barangay UP Campus si Mang Efren, 66 na taong gulang. Mag-isang naninirahan sa kanyang munting tahanan at lumalaban sa hamon ng buhay. Kasi noong una, nagta-tricycle lang ako. Tapos yung wala na yung tricycle, construction naman, palipat-lipat lang ang trabaho. Nagkaroon ng 2 kinakasama si Mang Efren, ngunit kapwa nauwi sa hiwalayan. May mga kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak, kaya naman tanging mga larawan na lang niya ito nakakasama. Dahil sa pinagdaanan, naging positibo sa buhay. Anya, napagtanto niya ito na mas mabuting walang makasama para walang isipin. May pinagsisisihan po ba kayo? Wala akong pinagsisisihan. Medyo aliwalas ang buhay kapag sulong na lang ako. Simula nung naghiwalay na kami ng mga inasawa ko, Nadala kayo? na hindi na ako hanap ng partner. Bagamat may katandaan na rin si Mang Efren, kaya naman ang tanging hiling, Huwag lang ako magkasakit o kahit wala akong pera, basta lagi akong malakas ang katawan ko. sa kabila ng mag-isa sa buhay ay nagiging masayahin pa rin. Kaya naman, sa oras ng grasya ay hindi ito nakakalimutan ng kanyang mga kapitbahay. Dati nakakuha ko dito pa lang sa may presidente namin ng mga senyor. Aside sa barangay, Pa 5 kilo sa simbahan. Upang may pandagdag sa pang-araw-araw ni Mang Efren, nagpaabot ng tulong ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Salamat po, Tatay Rani. Thank you sa perang to. Nakatanggap na ako 1,000 para sa inyo. Saka itong bigas. Salamat ha. Maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan. Kagaya kong nabigyan nyo. Salamat ulit. Sa simpleng ngiti at positibong pananaw, ipinakita ni Mang Efren na kahit mag-isa na lang sa buhay, pwede pa ring piliing maging masaya. Dahil minsan, sapat na ang malasakit ng kapwa para magpatuloy. Natapat na naman tayo sa taong karapat-dapat. Sino-sino pa kaya? Abangan.